Yo, what's up guys, B-Boy LMD here and you guys still watching Respeto Agulong. And in today's episode, what we have here is the FKM Falcon X400. Si Falcon X400 ay naka-liquid-cooled 400cc parallel twin engine, 4-stroke, 8 valves double overhead cam, EFI, 6-speed transmission. Ito ay may maximum power na 38 HP at 9,000 RPM at may maximum torque naman na 35 Nm at 6,500 RPM. Solid ng specs, diba? By the way, big shoutout to Premium Gears for our air-cool riding jersey. Okay, let's ride the bike. And there you have it. This is the FKM Falcon X400. Pakaraga muna tayo ng 20. Uy, grabe, halos mo full tank. Alright, let's go. Grabe. Third gear, 100 na agad tayo. Okay, so isa sa mga nagustuhan ko dito kay Falcon X400 is despite of its size and its structure, actually ang sarap na ibang cornering. Una-una kasi makapit yung gulong niya. I'm not quite sure kung ano yung stock tires niya. It's actually giving me enough confidence para makapag-commit sa mga corners. Kung hindi ka nag-aalangan, dahil may tiwala ka sa gulong mo na makapit talaga siya. Malaking factor din kasi yung stability ng kanyang suspension na very effective pagdating sa corners, na hindi tayo aalog-alog kahit nag high speed corners tayo. Goods lang. So kailangan lang natin i-match ng tamang body position and proper cornering technique, and may enjoy natin talaga itong si Falcon X400 during corners. You know, damn. Umpisa pa lang, I can definitely say that this is such an exciting big bike. Alright, so pagdating naman sa mga light traffic situation tulad nito, or light moving traffic, very tolerable naman siya. I mean, madali pa rin naman siya pang singit kahit paano. Basta merong konting opening, yaang-yakan ni Falcon X400 yan. Tutusin, mas challenging pa yung mga sports bike na nasa 150cc or 200cc pagdating sa mga traffic situation kaysa dito kay Falcon X400, since upright naman yung riding position natin sa kanya. And when it comes to engine heat, sa mga traffic situation yun, tulad nung nadaanan natin kanina, medyo uminit siya ng konti at nararamdaman ko siya dito both sa lower legs ko. So kailangan lang natin ng konting open space para may pagpag yung init ng engine. But so far sa experience ko is hindi pa naman nag-overheat yung engine ni Falcon X400 sa mga traffic situation. So that only means na yung cooling system ni Falcon X400 is really doing a great job on keeping the engine cool. Even if it's a 400cc big bike, hindi naman ganun kataasan yung seat height niya, na actually swak na swak lang para sa height ko na 5'4". So kahit kailangan ko magbaba ng paa during traffic situation, no problem, hindi ako na off balance. Very manageable naman yung weight niya, since kaya ko naman ibaba yung dalawang paa ko dito kay Falcon X400. Check naman natin tong si Falcon X400 sa highway. Grabe! Woo! Lakas na acceleration niya. At first akala ko is mababa or maliit lang yung gearing ratio niya, wherein we have to change gears every once in a while. But yun nga, pag full throttle naman natin siya is maangat pa yung speedometer niya. So kasi mahaba din pala yung gearing na itong si Falcon X400. May power sa lahat ng gearings niya, grabe. Tulad nito, naka 5th gear tayo. Yan, umaangat pa yung speedometer natin eh, oh. Hindi siya patay. So hanggang 6th gear is may power siya. Grabe. Oh ha. Baka kaya kang dalhin sa 100 kph in just 6th gear alone. Ayos. Diyan, pagdating naman sa power delivery niya, I can definitely say na kayang-kaya na itong sumubay sa mga counterparts niya, no? Dahil
Yun nga, sa horsepower niya, it got 38 HP. At sa torque naman niya is 35 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Actually, malakas na yun para sa isang 400cc na motor. And those numbers are actually competitive enough against its competitors. And one thing that I would like to commend kay Falcon X400 is yung braking system niya. Yan, considering na malakas yung power output niya, binigyan naman ni FKM ng magandang braking system si Falcon. Syempre for safety purposes din. So we got a dual disc sa harap na 300mm na may 2 piston each caliper, single disc naman sa likod with single piston caliper and equipped with dual channel ABS. Yan. So suspension naman niya, somehow on the stiff side. Yan. Hindi man siya ganun kalambot. But it's just decent enough para maging stable tayo during corners and para sa mga maliliit na alam mo yun, lubak sa kalsada or tagtag sa kalsada, yakang-yaka na yon. And based on its observation ko is kapag may OBR tayo, dun mas nagpa-function ng mas maayos yung rear shock natin. Yan. Pero yung sa front shock natin actually maganda na siya. Yung sa rear shock naman is kapag naka solo ride ako, medyo stiff ng konti. Pero kapag meron tayong OBR, yun, mas nagpi-play siya ng maayos. And there you have it, Falcon X400. Naka full LED tayo dito all the way. Meron tayong daytime running light and yung high beam niya. There you go. So meron siyang dashcam sa harapan, and sa tail light naman natin full LED tayo dito. And eto, meron nga pa siyang built-in mudguard, built-in USB charging port dito sa left side. Yan, nakatago lang siya dito, di ba? We got a TFT display here. Yan, so if we're gonna check the intro, there you have it, FKM. And we have an option to switch it to analog style speedometer. Meron din siyang ambient light sensor kung saan nagbabago yung backlight niya, no, or yung background niya. Depende sa lightning ng kapaligiran, or kung madilim or maliwanag, mamaya ma-observe na yan. And then meron din tayong backlight assist sa mga switches natin, which is napakaganda and very effective, especially kapag nag-ride tayo ng gabi. I'm not sure kung kita dito. We have adjustable brake levers and clutch levers, by the way. We got a 15 liters tank capacity, and for our seat, classic style na one piece of seat. Yung isa pa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang grab bar na nakatago din, no? This is it. It's actually a modern classic naked bike. Very head turner talaga itong motor na to dahil sa structure, ang overall design nitong bike na to. Sama pa natin na pag nag-start na tayo ng motor is dun talaga natin mararamdaman yung impact ni Falcon X400. Let's try to do a sound check, I guess. There you have it. Buo yung tunog niya, no? Tunog pa lang, very satisfying na. And isa pa sa nagustuhan ko din dito kay Falcon X400 is meron siyang side stand safety switch. As of now, naka side stand tayo, pero gumagana naman yung engine natin. That is because naka neutral tayo. But once na ibinabanda natin yung first gear, dyan na siya mamamatay. So naka side stand tayo dito, naka hawak tayo sa clutch, baba natin yung first gear. There you have it. So namatay na yung engine niya. Dyan nagwo-work yung side stand safety switch na itong si Falcon X400. Pagdating naman sa fuel consumption niya, naglalaro siya ng more or less 25 kilometers per liter. Yan. So depende lang din sa riding habit natin and sa road condition. So yan yung mga factor na magdidikta ng ating fuel consumption. But based on my observation, yun, doon siya naglalaro approximately 25 kilometers per liter para kay Falcon X400. Not too bad. Ito, during high speed run naman kay Falcon is napaka-stable pa din ng bike. Wala siyang paginginig or what. Talagang kaya niya mag-maintain ng takbo sa high speed nang hindi nawawala yung stability ng bike. Good job kay Falcon. Oh yeah! 141. Yung hirap niya ito, grabe, nakakalula. So yun, para kay Falcon X400, this is highly recommendable dahil nga sa presyo niya na 208,000 pesos lang, napakamura nito para sa isang 400cc na naka double overhead cam with a parallel twin engine na may dual channel ABS pa. Grabe, sulit na sulit ka talaga dito.
At the same time, sa power delivery niya, sa power and torque output, yung palang panalo ka na agad dito kay Falcon. Plus pa natin yung disenyo niya, yung aesthetics niya, yung naka full LED tayo dito, TFT display, something that you don't see on other brands, no? Sa ganitong klaseng price range. Siya may mga good points talaga na itong si Falcon X400 na masasabi talaga natin na such a great value for money para sa halagang 208,000 pesos. Highly recommendable. Alright, and there you have it. This is the FKM Falcon X400. Grabe. Yan. So nakita nyo naman kung paano natin ginamit si Falcon X400, kung paano yung performance na ibinigay niya sa atin and yung riding comfort natin, 'di ba? So again, this is highly recommendable, and para sa mga ka-height ko na 5'4", I guess kahit mga 5'3 or 5'2, even 5 flat, kaya nyo to. It's just a matter of time for you to be able to figure out on how to handle this 400cc big bike. And yun, legitimacy sa expressway, kitang-kita nyo naman. And sa power delivery, hindi tayo nabitin. Nagsawa pa nga tayo sa sobrang lakas. Hindi ba lang natin na maximize talaga yung full potential niya. But that is okay. Ano yun, I hope na nagustuhan nyo yung naging review natin kay Falcon X400. And sa mga kagulong natin na interested, again, this is only 208,000 pesos. Check nyo lang yung mga dealership ng FKM units sa mga lugar nyo. And I guess that should be it. BBL on the here, and you guys still watching Respeto Agulong. Don't forget to like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Just remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.